Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? Okay, so base sa mga barahan na to, mukhang merong hihingi ng tawad sa inyo at parang mangangako yung tao na ito na magbabago or babaguhin niya yung sitwasyon ninyong dalawa. Na parang seryoso naman siya, okay, dun sa intention niya towards you. Pero medyo ikaw, hindi ka convinced, hindi ka sure sa kung totoo nga ba yung sinasabi niya. So, patuloy kumbaga na aamuhin ka nitong tao na to or i-gain niya muli yung tiwala mo. Okay, and then we have here the Two of Swords, the Six of Pentacles, and the Sun, and the Ten of Pentacles. So, umaasa talaga itong tao na to na bibigyan mo siyang muli ng chance. At ang gagawin nitong tao na to ay parang ibibigay niya talaga sa iyo lahat ng mga gusto mo, pangangailangan mo as a proof na nagbago na siya or gusto niya talaga na baguhin yung current situation ninyo. And maaaring makaramdam ka naman ng positivity or happiness dahil sa mga ginagawa niya. And pwedeng maging masaya yung inyong connection or kung halimbawang meron kayong mga anak, parang ayun, mas mararamdaman mo na nabuo kayo at masaya kayong lahat. Okay, and then we have here the King of Cups, the Temperance card, and the Five of Cups. At dahil nga dyan, mas mararamdaman mo na mahal ka nitong tao na to, and then mukhang magiging mapayapa naman yung inyong samahan sa mga susunod na mga araw na pwedeng mabigyan kanya ng peace of mind. Okay? Na kung dati masyado kang namroblema or masyado kang na-hurt or marami kang mga regrets or basta marami kang iniisip, pwedeng sa susunod na mga araw nga dahil sa mga ginagawa niya ay mas magiging kalmado ka. Okay? And then we have here the Hangman and the Knight of Pentacles. So, mangyayari is patuloy siya na parang nagpapakita sa'yo ng kagustuhan niya na magkaroon kayo ng stable na relasyon. And maaaring, ayun nga, mapapansin mo talaga ito. Okay, you will see this person in a different light or pwedeng magkaroon ka rin ng realization na, seryoso nga talaga siya, ginagawa niya talaga yung makakaya niya. Okay, and then we have here the Knight of Swords. Again, this person will continue being in action or being a doer in the relationship para lang mapatunayan sa'yo na serious siya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? We have here the Six of Swords, the Knight of Pentacles, the Hangman, and the Page of Wands. Malaki yung possibility na you are dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sag. Okay, and
ang hatid ng tao na to sa'yo sa mga susunod na mga araw positivity or positive changes. Okay? Na maaaring may mga napagtanto na itong tao na to, kaya parang meron na siyang mga plano on how to make things positive or right sa relationship ninyo na dalawa. Okay? And then we have here the Two of Wands, the Eight of Cups, the Queen of Wands, and the Knight of Swords. Pero, parang hindi ka satisfied dun sa mga sasabihin niya sa'yo na plans. Maaari kasi na yung mga sinasabi niya sa'yo na mga plano, pang short term lang or panandalian lang or pang present time lang. Habang ikaw, ang iniisip mo is yung future or in the long run. Anong mangyayari? Like 5 years from now, 10 years from now, ganun. Okay? So, medyo hindi ka kontento, hindi ka masaya dun sa mga plans niya sa'yo kasi iniisip mo yung future. Okay? And medyo parang ka na dito parang mas confident or mas secured ka na sa self mo na maybe you're starting to realize what it is that you really want in life. Okay? Na parang kailangan niyang habulin kung kung nasan ka na estado or parang kung nasan na yung level mo ng pag-iisip or emotional stability or maturity. Okay, kasi pwedeng itong person mo may pagka-immature pa or pwedeng younger than you. Kaya parang hindi pa siya sure sa long term, kumbaga na mangyayari between the two of you. Kaya yung mga pinagsasabi niya lang sa'yo, yung mga panandaliang solusyon lang or plano. Okay? And then we have here the Tower, the Devil, and we have here the Queen of Cups. And dahil dyan, maaaring magkaroon kayo ng conflict, no? Maaaring magkaroon na naman ng toxicity between the two of you. Pero, mahal mo naman talaga itong tao na to. Attached din naman sa'yo itong tao na to. Ayun nga lang, every time that the both of you get together, things starts to, break down. Parang ganyan. Parang palagi na lang kayong nag-aaway or may pinag-aawayan. And then we have here the Five of Swords and Ten of Swords. So, ayun nga. Again, conflict, arguments na maaaring paulit-ulit lang na ilang beses nang nangyari. But, ayun, patuloy mong tinatanggap yung mga binabato niya. Parang ganun yung dating, Tingnan mo, may hawak siya na pana. Na parang ilang beses ka na niyang pinana, go ka pa rin. Then we have here the Moon, which means at the end, you will still be left confused. Na hindi ko alam kung bakit confused ka pa rin. Dapat nga malinaw sa'yo kung ano yung sagot na sa mga katanungan mo or kung ano yung dapat mo na gawin. Okay? Pero syempre, ang focus mo, ang mararamdaman mo, may mga plano naman siya. May mga ginawa naman siya. Pero ayun nga, panandalian lamang yung mga plano na yun at ginawa niya ng mga pagbabago. Eventually, it still might change. Okay? So, ayun, medyo hindi ka pa rin makakampante, hindi pa rin masasagot lahat. Or hindi pa rin marireveal sa'yo lahat ang katotohanan. Or pwedeng alam mo na yung katotohanan, ayaw mo lang tanggapin, kaya
nalilito ka. Okay? So for now, ito yung nakakita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? We have here the Three of Cups, the Magician, the Five of Cups, and the Three of Pentacles. Okay, so base sa mga barahan na to, kung halimbawang naghiwalay kayo, nag-away kayo ng person mo, malaki yung possibility makikipag-ayos siya sa'yo or makikipagbalikan siya sa'yo. Ayun nga lang, you might end up regretting yung decision na yon. Kasi pwedeng minamanipula ka lang nitong tao na to or ginagamit ka lang nitong tao na to kasi meron siyang kailangan sa'yo. Okay, na parang ikaw lang yung alam niyang makakatulong sa kanya. Okay? And then we have here the Eight of Swords, the Moon, the Nine of Cups, and the King of Wands. And dahil dyan, syempre, you feel helpless dito. Hindi mo siya kayang tanggihan hindi mo siya kayang iwasan. Kahit na sabihin nating alam mo na yung intention niya towards you, wala ka pa rin pakialam. Hindi mo pa rin magawa na tanggihan. And then, parang nalilito ka pa dito. Na parang sasabihin mo, ano ba talaga? Bakit ba kasi siya nagbalik? Bakit niya pa ako binalikan kung ganito, ganyan lang pala? Kung tutuusin, alam mo na yung sagot, pero dahil binibigyan mo ng kahulugan, yung pagbalik niya sa'yo, nalilito ka. Okay? And yeah, for a moment, pwedeng makaramdam ka ng satisfaction or happiness kasi nga pwedeng inantay mo yung moment na ito na bumalik siya sa'yo. But your person might be someone who is like andyan lang for the fun of it or parang dahil nga may kailangan siya sa'yo. Na itong tao na to pwedeng mabisyo to, pwedeng babaero to, lalakero to, na hindi na ganun kadali na magbago. Okay? And then we have here the King of Cups, the Page of Cups, and the Five of Pentacles. Ngayon, may nakikita ako dito na bagong tao na magkakaroon sa'yo ng interest or pagmamahal. Okay? But you keep on walking away or you will walk away from this person. Pwede nga nakilala mo na to or nag-reach out na sa'yo tong tao na to pero ayaw mo sa kanya. Kasi nga, yung focus mo andyan sa isa. Okay? And then you have the Eight of Wands and the Ace of Pentacles. Again, it's saying somebody is trying to reach out to you, to communicate to you, na this can be the person na parang siseryoso sa'yo or magkakaroon kayo nitong tao na to ng committed relationship. But then again, you keep on running away from it. Okay? And then, again, there's a new beginning for you. Open your door. Okay? Open to different possibility. You never know. Baka yun na nga. Parang stop hanging on to your past na alam mo na hindi mo naman matatagpuan doon yung happiness. Okay? Kaya i-entertain mo lang yung mga ibang taong nagre-reach out sa'yo kasi baka mamaya isa na doon yung makakatuluyan mo. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.